is maganda ang pagkakalagay, no? So siguro ito ay likas or gawa mismo ng kalikasan. Ulitin ko lang po, 0977-395-1505. So yun ang contact number kung kayo ay narito, swimming, snorkeling, video, coastal kayaking, island hopping, trekking, hiking, at marami pang iba. So 0935-323-3633, 0948-753-4595, pa 0953-711-2027. So is vitamin C, no? Yan, vitamin C. Kung halimbawa may gathering kayo dito, ay maganda rin naman at kumpleto rin sila. May mga ilaw pa, may disco light na mirror ball tawag diyan. Kung yung mirror yung pinakaunang design kasi ito is puro LED na siya. Wala rin akong maididetalye sa inyo kung magkano rin ang magiging upa rito, no? Ang iisipin mo is nasa farm ka lang pero pag ikaw ay humarap dito is dagat din. Na may parang may ano pa siya, parang may attic. Tapos salamin doon sa harap. Yung pinaka taas lang ko nung mayroon doon, no? Itong seaside sanctuary, no? Ayun, tanaw mo dito sa harapan ng dagat, no? 1, 2, 3, 4. Ito mga kapatid, ano, magandang araw po muli sa inyo. Ayan. So, andito na po tayo sa pinaka-dead end ditong island, ano, sa Buyayaw Islands. So, galing tayo doon sa kabila kasi nandoon doon yung ating cottage. At ito ngayon ay iikutin natin, ano, pakita natin sa inyo kasi parang may nakita rin ako magandang lugar dito. May mga ano kasi sila rito, tawag dito yung parang pavilion. So, titingnan natin, kagaya dito sa isa na yan. Puntahan natin. So, ito na ngayon mga kapatid, yan. So, meron sila ritong seaside sanctuary, no? Ayan, welcome. Buyayaw to seaside sanctuary. So, titingnan natin dito sa taas. Pwede naman siguro tayo umakyat yung halimbawa. Wala naman tao. Ba tayo ay usyo lang rito kung anong mayroon. So, ang ganda ng ano niya rito, no? Mga design. So, may mga halaman. Pero, ano siya, decoration lang, plastic. Ito yung kanyang position dito. At kung nandito ka nakapwesto, tanaw mo dito sa harapan ng dagat, no? Buong dagat na yung matatanaw mo, mga isla, tsaka doon sa kabilang tawid. At doon may titingnan pa tayo doon banda. Ano pa natin sa inyo pasilip. Ito mga kapatid, hindi ko lang sure dito kung magkano yung rent dito, kung upa, no? Kasi tingin ko medyo maganda kasi. Medyo maganda rin ang presyo. Yan, hindi lang natin ano pa yan nga masabi kung magkano eksakto. Wala tayong detalye kasi wala rin silang naka-indicate yung ano nga yung price niyan, no? Ayun nga mga kapatid, andito tayo ngayon sa kanilang seaside, yan. So, sinilip natin dito sa loob, hindi tayo pumasok masyado kasi walang tao dun sa loob. May mga gamit, baka mahirap na, baka ano tayo doon, maban tayo. Kaya hanggang dyan lang tayo sa bungad. Yun lang na pinakita ko sa inyo. Yung pinaka taas lang ko nung mayroon doon, no? Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo pwedeng pumasok kung dumiro diretso doon sa loob na wala tayong paintulot o hindi tayo makakapagpaalam. So yun, punta na natin din yung kabila. Let's go! Ayun, habang tayo naglalakad, may nadaanan pa tayo dito. So mayroon pa pala rito mga ano rin dito. Maganda rin. Kit lang tayo kaunti. Ayan, may mga cottage pa rito, no? Marami rin dito, pero ito hindi ko sure kung may nakaupa ngayon kasi parang so mayroon may natutulog, so may umuupa. Ang kagandahan din dito is parang nasa farm ka naman, no? Kung dito ka banda is kasi papunta doon is bundok na, tapos may mga nyog. At siyempre yung mga damo is maganda lang. So yun nga, parang ang iisipin mo is nasa farm ka lang, pero pag ikaw ay humarap dito is dagat din, no? Wala tayong detalye rin dito kung magkano yung mga cottages niya. Magaganda yung ano ng cottage nila kasi. Lapitan natin tong isa. Check natin. Pero tingin ko medyo maganda rin ang presyo nito, no? Kasi magaganda rin ang kanilang design ng kubo. Ay, may parang may ano pa siya, parang may attic. Tapos salamin doon sa harap. Hindi ko sure kung aircon yan.
Ayan. So ito palang ano na to mga kapatid ay meron pang simbahan dun sa unahan. Ayun, no? So parang nagiging barangay na rin siya rito kasi nagkaroon sila ng simbahan. So wala tayong details dito mga kapatid. Pinakita lang din natin sa inyo yung ganda, no? Yan, parang probinsya lang, pero talagang probinsya naman to. Gawa nga nung nandito tayo ngayon sa Oriental Mindoro. So yun, punta na tayo dun sa kabila. May pavilion kasi tayong titingnan din na maganda yung nakita na rin natin kanina. Silipin din natin yun. So ito, maglalakad-lakad ka halimbawa dito sa Dalampasigan is at saka kagandahan dito mga kapatid is wala siya yung mga ano no, wala siya yung mga dumi, mga kalat, plastic, so, kagaya ng mga plastic bottle na makikita natin dito. So kasi hindi pa naman siya masyadong ano rin ng tao. Lugar kasi na to is talagang dayuin talaga siya, hindi talaga siya yung iisipin mo na laging maraming tao siya. So yung pavilion na sinasabi ko sa inyo is nandoon. Lapit na tayo. Lalakad lang tayo. Yan. Pupunta rin tayo doon sa pinakalikod mo maya-maya. Titingnan natin doon yung mga batuhan sa pinakadulo rin. Ayan, ito na. Malapit na tayo. Medyo stop lang tayo ng pag-cover ng video kapag naglalakad at medyo nakakapagod. Ayan, so itong ano na ito mga kapatid ay ano siya ng vitamin C. So magkakaiba sila ng pangalan ng resort. Kagaya rito is vitamin C, no? Yan, vitamin C. Tapos doon sa kabila, doon sa atin naman is, ang tawag naman doon is Esperanza Resort. So titignan natin tong kanilang pavilion. So pwede rin natin tong ano mga kapatid, upahan siguro, no? Ayan, kung halimbawa may gathering kayo dito, ay maganda rin naman at kumpleto rin sila. May mga ilaw pa, may disco light na ano, mirror ball, tawag dyan. Kung yung mirror yung pinakaunang design kasi ito is puro LED na siya. Yan. May video okay. Meron dito mesa sa harap. Simple lang pero pwede na. At hindi rin natin masasabi o wala rin akong maididetalye sa inyo kung magkano rin ang magiging upa rito, no? Kung magkano siya. So sana may mga nakalagay siya ng presyo para at least man lang is may plug natin dito sa screen ng ating camera yung presyo niya para hindi tayo iisip kung magkano nga ba ang upa dito kung halimbawa na tayo ay pupunta rito para may idea na rin naman tayo para doon sa price, no? So ganyan lang ang kanyang design, hindi naman siya kagarbuhan, sakto lang din naman. So ito kasama niyan hanggang dito. Mayroon pa silang ano rito mga kapatid, pwede kayo mag-volleyball, mga net, pero hindi ko lang sure sa mga bola kung pwede ba natin siyang gamitin or magdadala kayo ng sarili ninyong mga bola, no, kung kayo ay maglalaro. At isa pa yung kulay niya is iba, dilaw, pagdating dito is kulay green. Ayan, kasi ang kulay ng vitamin C is ayan po, kulay dilaw. So ito pala yung mga ano dito, ayan, mayroon silang island hopping. Yun, nakalagay dito. Yung kagandahan dito. Crystal, kayaking, volleyball, ano ba yung snorkeling? Yung parang ganun. So, ito yung kanilang contact number dito mga kapatid sa vitamin C. Ano natin ang number? Ayan, 0977-395-1505. Ulitin ko lang po, 0977-395-1505. So, yun ang contact number kung kayo ay magpupunta rito. Para makontak nyo ang beach resort dito sa Buyayaw Islands, sa Oriental Mindoro. Yan, dito po yan sa Vitamin C. So, dito naman tayo sa kabila, sa Buyayaw Islands, sa Esperanza Resort. So, tuloy-tuloy na muna natin itong video natin. Hindi na natin ikakat para makita rin natin kung ano ba ang dapat nating asahan din dito sa resort ng Esperanza, no? So, lapitan din natin ang kanilang yan, so marami rin sila rito, swimming, snorkeling, video, crystal kayaking, island shopping, trekking, hiking, at marami pang iba. So marami silang pwedeng gawin pala rito mga kapatid dito sa Buyayaw Islands. Ito naman yung sa Esperanza Beach Resort. Yan. Ito naman yung kanilang contact number mga kapatid. Baka gusto nyo rin na pumunta rito kung halimbawa magawi kayo rito sa Oriental. 0935-323-3633, 0948-753 4595, pa 0953-711-2027. So ayun po is kontakin na lang po natin kung halimbawa na kayo ay pupunta rin po dito sa Esperanza Resort dito sa Buyayaw Islands. So yun po yung kulay ng kanilang beach resort dito.
Pupunta tayo doon mamaya-maya. Silipin naman natin yung mga rock formation doon. Eh, mga kapatid, yung mga rock formation dyan, ano, pero hindi tayo lulusong doon. Pupuntahan natin. Titingnan natin kung anong meron. Ayun mga kapatid, nandito na tayo sa binigyan natin kanina. No? Kung makikita natin dito yung mga batuhan, is hindi naman siya ganun ka galaw o kasi nakaipon na siya. Hindi natin sigurado kung ito ba inipon o sadyang nandito lang talaga siya o ano nangyari dito. No? Hindi natin masabi ngayon kasi gawa nung tayo ay nagpunta lang naman. So nandito pa rin yung ibang batuhan na medyo malalaki na mga bato. Kasi ito hindi ko sure kasi para siyang gagawin yatang pinaka-pier o ano. Kasi siyempre kalimitan niyang ginagawa ng ganito is pag tinatambakan ng ganitong kalalaking bato ay ginagawang pier. Pero ito ay hindi siguro namang gagawin pier. Kasi may ibang pagkakasalansan. Hindi siya kagaya nung sabihin natin na ito ay gagawin pier is maganda ang pagkakalagay. No? So siguro ito ay likas or gawa mismo ng kalikasan.